aklat ng in the book of Haggai chapter 1. Praise the Lord. Unang Haggai. Chapter 1, beginning verse 1 hanggang po doon sa verse 11. Haggai chapter 1. Verse 1 to 11. Read, begin. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through Haggai the prophet to Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. The Lord of hosts says this: these people say, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. The word of the Lord came through Haggai the prophet. Is it the time for you yourselves to live in your abandoned houses, while this house lies in ruins? Now the Lord of hosts saying this: think carefully about your ways. You have planted much but harvested little. You eat but never have enough to become drunk. You put on clothes but never have enough to get warm. The wage earner puts his wages into a bag with a holiday. The Lord of hosts says this: think carefully about your ways. Go up into the hills, bring down lumber, and build a house. Then I will be pleased with it and be glorified, says the Lord. You expected much, but then it amounted to little. When you brought the harvest to your house, I ruined it. Why? This is the declaration of the Lord of hosts: because my house still lies in ruins, while of you is busy with his own house. So on your account, the skies have withheld the dew and the land is crushed. I have softened the drought of the fields and the hills of the grain new wine, olive oil in whatever the ground yields on men and beasts, and on all that your hands produce. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang templo po na ipinatayo ni Solomon ang isa po sa pinakamagandang templo sa kasaysayan po ng lahi ng tao. The house of God. Ang topic po natin ngayon ay pinamaganda natin building the house of God. Sabihin natin, building the house of God. Building the house of God. Ang house of God po ng Old Testament time ay talagang physical na templo. Ito po ay napakaganda. Ang loob po nito ay ang trono sa description ay merong halos lantay na ginto at ang mga utensils na ginagamit ni King Solomon na nagpatayo nito ay halos lantay na ginto. Kasi nung panahon ni King Solomon ay ang silver ay as common as gold in the time of King Solomon. At ginto noon ang talagang kinikilala. Eh sa atin, di ba, may mga silver, ano ba tawag ko sa mga tindahan, mga silver ngayon, no? Medyo sumisikat naman ang silver. But, nung time ni Solomon, ang silver ay parang bato na lang. No? Kaya ang templo ng Panginoon, the house of God, ang isa sa pinakamaganda na nagawa sa kasaysayan po ng lahi ng tao. But sa ating pong panahon, at paano kaya natin maihalin tulad? Ano ba ngayon yung house of God? Kasi sabi natin, building the house of God. Itong templong ito na itinayo ni Solomon in the book of Haggai, sa panahon ng prophet Haggai ay wasak na. No? Kasi sabi ng Lord kay Solomon, kapag ikaw ay sumunod sa akin ng buong puso at sinundan mo ang aking mga kautusan na katulad ng pagsunod ng iyong amang si David, di ba, nababasa natin yan eh pagpapalain kita Solomon at ikaw ay magiging pinakadakilang hari at ang templong ito ay mamamalagi. Subalit kapag ikaw ay sumuway Solomon, ang templong ito na tinayo mo ay mawawasak at magiging katatawanan nito at sabihin ng mga tao na nakakita sa paligid, bakit nagkaroon ito ang templong ito na pinagawa ng Panginoon. So yun nga po, ang nangyari po, ito po ay niransak ng mga Babylon at sa panahon ng Propeta Haggai ay wasak pa ho ang templong ito. At
dito ho sa istorya na ito, napakalaki po pala ng kaugnayan ng pag-build ng temple, ng kalagayan ng temple, sa kalagayan po ng pamumuhay ng bansang Israel, ng mga anak ng Diyos. Kadamay na po yung kalagayan ng buong bansa na kinalalagyan nila. At dito ho naman sa natin, meron po mga pangyayari dito na nahihirapan po ang mga anak ng Diyos. Marami silang daing sa Diyos. Sabi nila ay, bakit ganito ang ating buhay? Mapapansin po natin yan. Napapansin po nila na sabi nila, kami naman ay marami itinanim in verse 6. Pero bakit kukunti kaya ang ani natin? Diba, Israel po ay agricultural land. Tama? Yung panahon na yun, talaga naman, wala pa naman mga pagbibenta ng mga cellphone, diba? Parang stone age pa, no? Kaya sila ho ang kinabubuhay ng mga pagsasaka, pagtatanim, mga kayupan, mga tupa, at mga gugulayin, no? Yun po. Pero sabi nila, bakit ganito ang nangyayari? Nagtatanim tayo ng madami, pero kukunti yung ani natin. Kumakain tayo, pero parang kulang. Umiinom tayo, pero parang hindi tayo nasisiyahan. Bakit? Meron naman tayo mga damit, pero parang hindi sapat, kulang at kulang pa rin. At bakit? Meron naman tayo kinikita sa mga bilhan natin ng gulay, etc. Bakit parang nilalagay natin ito sa bulsang butas? Sabi ko sa verse 6, no? The wage earner puts his wage into a bag with a hole. Parang may epekto po yung ang producer nilang lupain, may apekto ko sa kanilang buhay. Ito yung panahon na, bakit kaya ganon? Kasi po dito, in verse 2, masalit po lang sabi ng Lord, the Lord of hosts says this, these people say, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. Ayun. Nagpapayaan po nila yung temple. Sabi nila, hindi pa ngayon panahon para i-rebuild itong temple na to na napakaganda dati. Kaya na lang natin itong basa. Then, kaya nga nagpadala ang Diyos ng propeta, sabi ng Lord, the word of the Lord came through Haggai the prophet. Ito naman sabi ng Lord, panahon ba, is it the time for you, verse 4, is it a time for you yourself to live in your panel houses while this house lies in ruins? Panahon ba na tumira kayo sa inyong magagandang bahay, samantalang ang bahay na ito, ang bahay kong ito ay nananatiling wasak? So medyo nagagalit ang Panginoon. Kaya pala napipigilan po yung blessing sa kanilang buhay. Ano yung pag kinontekstualize natin ito sa panahon ito, ano ba talaga house of God? Ito bang building na ito? Ito bang building na ito ay place of worship. No? Ang house of God in our time ay yung mga tao na nakakilala sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon na nagpagligtas ng kanyang buhay. Yun po yung nagiging house of God. Pag nagsasama-sama ko tayo, yun po yung church. Ang sabi ng Lord Jesus, I will build my church in Matthew chapter 16, verse 18. I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So the church is the house of God. Ang ibig sabihin ng church, ecclesia, tinawag mula sa madilim na buhay tungo sa kaliwanagan, buhay na kaliwanagan. Ang sabi ng Galatians 6, 9 and 10, huwag tayo makimagot sa paggawa ng mabuti, especially to those who belong to the household of faith. So, ang house of God po ngayon, na inuutusan pa rin tayo ng Lord na i-build mo natin ay yung buhay ng mga tao. Mga tao po na pagtutulong-tulungan natin, kuhanin para mo ito yung maging household of faith. Ibig sabihin, dapat po madami sa Pilipinas, sa ating community, ang magkaroon ng malalim na personal sa Panginoon. Kasi kung hindi,
At kung hindi ho tayo may kilos, apektado ho nito ang ating buhay. Grabe, ganun pala yun. Opo. Kasi mula nung tayo ay makabilang sa household of faith at tayo naging anak na ng Diyos, meron na ho tayong assignment. Sabi natin, I have an assignment. Meron ako assignment. Yes, meron na ho tayong assignment. Hindi ho tayo nandito para umupo lang, actually, pero isa yun, uupo tayo. Pero tayo, guys, kung na tayo po ay lumago, magpapatuloy sa Panginoon kasi meron po tayong assignment in, ang isang sa assignment natin ay to build the house of God. Ang sabi ng Bible, we are co-laborers of Christ. Tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. Wala na ho ang Panginoon eh. Sabi ng Lord, I will build my church. Eh wala na ho siya. Sino ho yung katawan ni Christ? Tayo ho yung katawan ni Kristo. He is the head, we are the body. Nasa atin ang kamay. So tayo ho ngayon ang magbibuild. Maghahanap po tayo ng mga babae at lalaki. Kumbaga, di ba, nung time ni King Solomon ay ginto halos yung temple, yung loob ng temple. Ang ginto bago maging ginto, ito po ay pinapadaan sa apo. Ito po ay nasa mga putikata ba? Nakadikit niya sa mga bato-bato. Di ba kaya nga may mga miners mga minero. Sino dito nakakita ng minero doon sa kanilang lugar? Doon sa Compostela Valley, pero may mga, di ba? Kaya nga meron na mga miners na natatakpan ng lupa kasi talagang kung ano nila talagang sinisinsil nila at mga nakadikit sa puti, mga bato, tapos sa langit po yan, mga buhugasan hanggang sa at the end of the day, may mga 100 grams na gold. Alam niyo, nung time ni King Solomon, yung Queen of Sheba ay nagpadala ni King Solomon. Dumalaw ba naman? Kasi nabalita niya yung katanyagan ni King Solomon, tama? At nagtatagad siya sa lahat ng daigdig. At ang dalawang, alam niyo ba, paglalabas natin, ang dalawang ni Queen Sheba ay mahigit na 4 na tonelada ng ginto. Grabe, no? Ang isang tons po ay 1,000 kilogram. No? Mahigit na 4,000 ata na 4,300 tons ng ginto. 4,300 kilo ng ginto. No? Alam mo, pag ikaw ay binigyan ng Lord ng 1 kilo ginto, grabe naman po, no? Ngayon sa atin po tayo, ang kahulugan po ng ginto ay doon yung mga may nakakaalala po ng mga tao dyan na marahil sila po ay mga sobrang paniwala buhay, parang inisip na napakadumi nito, mga, di ba? Ang iba halos mga posting, mga sobrang ambisyo, mga kung saan nakakapit dyan, na tingin natin, basura ng lipunan. Pero yung pala sa Panginoon, deep inside, pag nakakaan pala to, yung mga ito din pala kalooban to. Kagaya ko ng bawat sa ating, na tayo ay nasumpungan ng Panginoon, may mga babae lalaki na ginawa ang kanilang assignment is building the house of God, dinala tayo sa Panginoon at pinahugasan sa banal na dugo ng Panginoon Jesus. At lumalabas po yung ating tunay na karat. Ngayon, hindi ko naman na-purify agad yan ng todo-todo. Ilang karat ka na kaya yan. Pero alam mo, ginto ka ngayon. Amen? Pan-display na tayo sa house of God. Sa temple. Isang araw, kumikinang ka na. No? Spiritually, kumikinang na tayo at physically, kinakailangan natin kumilos para po hanapin ko mga gintong ito na minsan kaibigan lang natin, kasambahay natin, katrabaho natin, naiisip natin, paano pupunta ka ng buhay nito? Pero alam mo, kapag nadala mo sa Panginoon, nahugasan ng banal na dugo ng Panginoon, wow, yung pala sa araw. Kasama ko lang ito na magiging precious stone in the house of the Lord. Kasi dapat po yung house of God ay mabuo sa bawat bansa, sa
kasamang bayan. Kasi parang ganito po eh. Ang house of God po, ito yung dwelling place of God. Dapat po ay buong-buo na to at unti-unti mabubuo para yung po dwelling place of God, yung presence niya ay mamalagi siya doon at makapagbago ito ng buhay. Parang, halimbawa, ang bahay ko, tatlong kilid lang yung naghalong. Tapos kayong mag-iina, nakahiga, pag nalang na tao, saan pa itong bahay na ito? Okay, matulog doon, no? Kumapira, nakakama kung matulog. Tutulog ka ba doon? Magiging dwelling place mo ba yung bahay ngayon? Kaya? Hindi, di ba? Hindi mo titirahan yun kasi still in ruins wasak na So mga kapatid, sa tingin ko, ano ang kahulugan ito sa ating panahon, sa ating buhay? Bilang mga anak ng Diyos, may utos ang Panginoon natin to build a house. At ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita ng panahon na yun, in verse 7, Roman number 1, sabi niya, the Lord of hosts says, think carefully about your ways. Sundin mo yung ating pagkukulay-kulay sa ating sarili. Think carefully about your ways. Alalahanin natin ating mga lakad. Think about your life. Are you busy for what? Kasi ho sila, naging busy na lamang po sila sa kanilang sarili. Balikan ulit natin. Naging busy po sila sa pagbibuild ng kanilang bahay at ng kanilang buhay. Think about your ways, sabi nila. Think carefully about your ways, sabi nila. Para kung sa atin parang ganito, bakit po tayo nakakaranas minsan parang kakapusan sa buhay, parang hindi ka masyadong masiyahan, ang sabi rin natin ay in verse 6, siguro i-contextualize natin ito kasi hindi naman tayo nagtatanim ngayon You have planted much but harvested little. Parang, bakit naglagay ako sa business na to pero bakit kaya hindi ako magkaroon ng income? Ang tagal ko lang nag-iipon, nagtitinda ng isda, di ba? Nagtitinda ng kung ano-ano, ng mga klase-klaseng make-up, di ba? Ng anumang klaseng paninda. Sabi ko, kumakain ka yung kumakain ka naman sa mga itulog no? Pero parang hindi ka masatisfy. Uminom ka naman ng mga sago, juice, kasi you drink but never have enough to become drunk. Parang lahat na lang ng inumin na masasarap. Iniinom mo naman, pero parang kamakaramdam ng kasiyahan. You bought on clothes, marami ka namang damit. Lamang ka ng lahat ng ukay-ukay sa palengke, sa ano, at nag-grind ng mga kanangan ng ukay-ukay. Pero bakit? But never have enough to get more. Bakit kulang pa rin? At pagkatapos, the wage earner, pagkatapos ng 15-30s, pagtingin mo sa mga bakit payslip na lang, papil na lang? At wala pang nangyari. Nasangla mo pa ATM mo. Magating mo na nun. Uso mo yan, sanglahan ng ATM. Sanglahan ng card. Bago ko yung mga kung meron ako dito, uso ko kasi yan na yun. Pero, ano mo kaya ang problema? Bakit mo sa Christian nagkakaganon? Para lang kumatuto tayo. Masabi ng Lord, think carefully about your ways. Una, medyo stop, look, and listen to the word of the Lord. Wait, ako na, sandali. Baka kaya ganon, busy ka sa iyong sarili lang. Hindi mo na iisip na, Lord, may part na pala ako. Ang isa pala sa bahagi ko, dapat kasama ko na mag-build ang house. Tandaan natin,
tayo ng Diyos ng trabaho at lahat ng napakalaming trabaho pagkakakitaan para ikaw ay magamit ng Panginoon, maging ang mga kabuhayan mo, ang resources mo, gusto kang gawin milyonaryo ng Diyos to build the house of God. Damay ka na lang yung masasatisfy ka, pag-upload ka, damay ka na lang kapatid pagpapala na lang ng Diyos yun Pero pag nakalimutan mo na nagbigay ng isip sa'yo, tama? Sino nagbigay ng isip natin? Si Lord, tama? Pag ang isang ang utak natin medyo tama ko, natanggalan ng kalahating tornilyo ang utak mo, tapos ka na. At inutusan ka ng boss mo sa trabaho at medyo ang sagot mo ay pakulilig ng kaunti, nangyari sa'yo. Kagagayan. Kasi natanggalan ka ng tornilyo. Hindi ka na nung i-hire. Sabi, you are fired. Wala ka na trabaho kapatid. O kaya, wala naman dalawang paa, dalawang kamay, dalawang pala. Diba? Ang Lord lahat ang gumawa yan Gusto ko tayong i-bless ng Lord sa ating panahon as a Christian. Siyempre, ang message ito para sa mga anak ng Diyos. As a Christian, para po, lalo ma-enhance yung ating pagkatao, para lalo tayong makita natin, Lord, ang dami kong blessing, Panginoon. Wow! Alam niyo ba na ang pag-build ng house of God ay kailangan ng pagbabala ng Diyos? Tama ba? Kasi kung meron pa palang gusto, mga kaibigan na dalhin sa Lord, minsan kinakailangan pakanin mo yun At minsan, ang hiling naman, may mga sosyalit pa, asa pa nakakain sa Vikings ba, o Yakimix? Bakit hindi ka sasama, mo, kaya Jawin, Jawin. Ano? Hello? Diba? So, yun yung mga matatabang istahin na minsan gusto ng Diyos na maahuli natin mga buhay nila para ganun lang pag-i-end up lang sa wala din lang na pagka ito ay nadala natin sa Panginoon, wow, asset pala ito sa gawain ng Panginoon. Ito pala ay magandang i-display na bato, pang-kumpleto doon sa temple, sa house of God. Sabi ng Bible, we are the living stones. Isa-isa mo, bawal na kukuha natin kaluluwa sa Panginoon para spiritually speaking, na isa lang sa nuwi, nagkakap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 
ready to build my house. At ang sabi ng Lord, pinatutos ng Lord, verse 8, go up into the hills, bring down lumber, and build the house. So, natutos na, build the house. Pumunta kayo sa mga bundok, pumunta kayo sa mga, ano ba lugar mo ngayon, ano bang marketplace mo? Dalhin nyo sila sa atin. Dalhin nyo sila sa akin, sabi ng Panginoon. Gagawin ko sila bato doon sa temple. Then, sabi niya, then, I will be pleased with it and be glorified, says the Lord. Naluluwalhati mo ang Panginoon kapag yung kaisipan natin, kaisipan pa lang, naluluwalhati ka sa Lord. Alam mo, na-bless mo ako, talagang nagtatrabaho ako, hindi lang Lord para sa akin, hindi lang para sa aking buhay, but bahagi kasi ako. Isa ako sa magdadala ng kaluluwa sa ipanan. Kasi ako ay mayroong assignment, building the house of God. Ano assignment natin? Building the house of God. Dadaan po natin yung ngayong gabi. Yung assignment po tayo lahat, tayo na may relasyon sa Panginoon, ang assignment natin mula ngayon, inuutosan tayo pa, go to the mountains, pumunta kayo doon sa mga lugar na iba talagang literal na mundo, pumunta kayo doon sa mga SM Aura, o nasa kayo lugar na nakatrabaho, yung mga bundok kayo, ano? Mga bundok kayo, mga building na eh. Pumunta kayo sa mga building na yan, then, kuhanin nyo sila, then I will be pleased with it, be glorified, says the Lord. At yun nga, sabi ng Panginoon, ang nangyayari sa atin, you expected much, parang marami nyo yung inaasahan, pero bakit kukunti ang dumarating? At doon sa inyong mga salary, parang nililip mo lang sa butas na bulsa. Sino nakakaroon na gano'n? Parang dumadaan ang pero parang bulsa mong butas. No? Alam nyo ang pagtakpi dyan, maging busy ka building the house of the Lord. Mapiplis ang Panginoon, malulugod ang Panginoon. At kaya mo gano'n, ito ko nangyari. Damay ka
sila busy in building the temple, at sa ating time, hindi tayo busy in building the house of God sa church, dahil sa iyo, sumunod ka, verse 10, the skies have been held the dew in the land is grass. Para sa, kumbaga sa contextualization natin ngayon, dahil hindi kayo busy yung church, apektado ang inyong bawang. Mamahal ang bawang, mamahal ang luya, mamahal ang gatas, tataas ang gasolina kasi nakakagera sa Iraq. Tama? Gera naman sa Iraq na yun. Tataas ang langis, sabi mo nito. No? Because of you, in your account. I summon a drought on the fields. Magdadala ko ng katuyuan at magkakaroon ng mga kokolisa. Diba? At yung mga dam ay halos paiga na. On man and beast and on all that your hands produce. Ayun, kumbaga, parang mawawalan mo tayo. So minsan, ang kawalan pala ng mga anak ng Diyos, saan galing? Parang masipag naman ako, Panginoon. Ano naman matindi ako? Yung pala, you are building your own. You are building yourself. Ano? Okay lang po. Okay naman, i-build natin sarili natin, yung atin, dapat mo kasabay ito. Alam mo, Lord. Alam ko, may assignment ako. Kasabay nito, dapat busy ako in your kingdom. Ano sabi ng Lord in Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God. Ano sabi sa mga Diyos? In all His righteousness, in all these things, shall be added unto you. Ano yung i-add? Shelter, food, clothing, sa ating time, load, cellphone, iPad, TV, rep, diba? Kaya kong ibigay ng Diyos yun eh. Baka sabi ng Lord, seek first the kingdom of God. So nangyayari po sa atin ay, at kasama ko sa seek first ay yung pag-build ng house of God. Yung mga kaluluwa na dali natin sa Panginoon. Seek first the kingdom of God. Sila ko ay magiging bahagi ng kingdom. Seek first the kingdom of God. In all these things will be added unto you. Ang nangyayari po sa atin, busy tayo sa paghahanap ng all these things. Kaya kaya ako naging sobrang busy tayo dito. Kaya po, ang nangyari, baliktad eh. Hindi, pagkatapos na, pag yung all these things nasa akin na, saka ako sisik ang kingdom of God. Baliktad po eh. Kaya hirap siya. Yung iba naman, pwede materially, yumaman, nahulog po sa kasalanan. Bakit po? Mali mo rin priority eh. Ang sabi ng Bible, seek first the kingdom of God in all His righteousness, then in all these things shall be added to you as well. Tama? Matthew 6:3. But ang nangyari nga ay seek first yung alam sa kabuhayan, sa bahay, shelter, sa food, sa clothing, sa ano. Then, Lord, pag meron na ako, isisik na kita. Tama din. Ganun mo na nangyari sa buhay eh. Kahit na mananampalataya. Dahil at the end of the day, pag kinuwenta niya, hindi mo na ano kaya nangyari ito. Sabi ng Lord, consider, number one, think carefully about your ways. Kapag nalaman mo na yung daan mo parang mali, ang susunod, then begin to be a part in building the house. So, nagutos na nga sa verse 8. Ang sabi ng Lord ay, yun nga, sabi niya, build the house at mag-glorify ako, malulugod ako. So, Roman number 2, be a part in building the house. Now, be a part. Marami ang paraan para makapagdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Marami tayong program, marami tayong activities na ginagawa, na gagawin. Pwede tayo sumama sa ating mga life group, cell group, di ba? Para po matuto tayo how to build the house of God. And number 3, actively participate in building the house of God or continue to be a part. Hindi lang be a part, but actively participate in building. Maging active mo tayo. Hindi mo talaga tayo, basta talaga agad ang aking ruli, taga-ulan eh. Eh sabi nga ng isang bishop, di ba? Eh nakakatakot naman po, kasi kung ang nabor naging sa atin eh, wait lang, eh baka daw pagdating natin sa langit, ang nabor naging shoot, wait mo na doon, yung katawan mo, wala. Kaya, pagka
Pag dating mo ng langit, yung langit ay punong-puno ng puwet. Di ba? Kasi, wala, hindi mo naging busy building the house of God. Kaya, at yun nga, naging nakontento lang din talaga mo. Magkaupo ko, nakikinig lang ko, worship, uwi na, wala na akong pakialam. Then, pero busy-busy siya sa pagbibuild ng kanyang buhay. Yun ang nangyari ng Old Testament time. Kaya ang nangyari yun, sinarado mo ng blessing, wala akong nangyari sa kanilang buhay. Kaya hirap na hirap sila. Ayaw nating maranasan yun. Amen? Sabihin natin, ayaw ko maghirap. Again, ayaw ko maghirap. Actually, hindi ko plano ng Diyos yun eh. Lagi ko sinasabi sa bahay, lagi ko sabi ng Bible. 3 John 2, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prosper. Kaya lang may mga condition eh. Anong ginagawa natin sa ating buhay today? Are we busy? Sa ating sarili, sa ating sariling buhay? Lagi lang ba natin inisip ang buhay natin? How about yung kahalagaan ng Panginoon? Na marami mo sa ating paligid, sa ating mga kamag-anak, na yun pala ay alam ng Diyos na ito ang mga babae na lang ito na iniisip natin. Wala naman mga kwenta yung mga yan eh. Tsaka nakakatawa, tsaka ang hirap na mamahalin ng mga yan. Talaga naman, grabe. Alam nyo, magbabago lang mo ng totoo ang bansa natin kapag na-build ko ng gusto yung church sa Pilipinas. Amin o ba? Yun talaga mo na ipag-asa. Kasi kung praise God, ngayon po parang nalalapit yung pamilya Rebilla sa Panginoon. Praise God. Nung nakakulong na sa buong Rebilla, yung mga nagbibigay ng passport, pinakalagay na sa damit na if God is for me, who can be against me? Nasa Bible po yun eh. Pero parang medyo late na call. But anyway, abot pa eh. Abot pa din naman, wala namang huli. No? May mga kaibigan pa yung kailangan tayo password ng Mr. Name sa kanila. But, alam niyo kung yung mga naman sa atin ay talagang naging busy in building the house, dapat po itong mga senador na to, mga kongresista to, mga governor to, mga mayor na to, ay galing sa house. Amin ba? At kapag ito ay galing sa house, abay ginto ito, nahugasan ito eh. Amin ba? Higit ito ang puso ng po ito. Kaya pag-enter nito sa Senate, pag-enter nito sa Congress, pag-enter nito sa pamamahala, alam na ho niya yung mga salita ng Panginoon. Halimbawa, sabi ng Proverbs 22 verse 1, alam na ho niya yung ang mabuting pangalan ay mabuting piliin kaysa bilang at ito ay good names rather to be chosen than great riches in love and favor than silver or gold. So alam niyo na ho, maalalaman na niya mga prinsipyo ng pananampalataya at manunugod ang Diyos para itong mga leader na to. Alam niyo ba mga kapatid? Ito ang halimbawa, kung ang mananakaw lang sa bansa natin ay mga 5% lang. 5% lang. Parang, sige, tanggapin natin masamantala sa unti-unti pagbabago ng bansa. Mga 5% lang ang mawawala sa kabaret. O sabihin natin 10%. Napakayaman pa rin ng Pilipinas. Napakaganda nito. Mas maganda ho tayo sa Vietnam, sa Korea. Sa dami ho natin pera. Sa damakmak ho ang pera natin. Bago may maniwala, wala akong tayong pera. Sige nga, magkano ang kinikita maghapon mga toll gate fee natin? Doon pa lang eh. Magkano ang kinikita na lahat ng LTO over the Philippines? Lahat mo nagsisiksikan para magbayad. 3,000, 2,000. Tama mo ba? Sa mga minsan dito? Siksikan talaga ngayon. Ang dami nagbabayad. Ang tagal, ang haba ng pila, naiinit. Magbabayad, araw-araw po yan. So doon pa lang sa damakmak na ang pera natin. Ay, nakasugan ito. Sabi naman, ayaw ko nagkaroon ng pagkulang mga naman sa atin. Hindi mo naging busy ang church, naging hinayaan na mo na wasak ang church eh. Samantalang ito sana mo yung maraming tao na to na dapat ay lalo na sila part na mo ng church. Part na mo ng temple. At pag
Yung pumanunungkulan ay galing lang sa temple, di ba? May touch na ng ganda. Amen? Yun yung bahay ni Obed-Edom. Si Obed-Edom sa Bible, hindi ko siya mananampalataya. Pero yung Ark of the Covenant ay naiwan doon sa bahay ni Obed-Edom. Kahit mo siya isang hintil, pinagpala ka ng sa bayan. Yun po ang epekto ng mga tao ng Diyos. Kung mga taong gobyerno ay galing sa house of God, tapos sila ulit nilingkod sa government, grabe ko magiging blessing ng ating government. Alam ko, isang araw, habang kung susundin ko natin ang mga iniutos na ito ng Lord sa atin, hindi ko tayo magtitigil, hindi ko tayo maghihinawa. Dami isang araw, nakikita pa po natin ang bansa natin ay maunlahan, tama? Mapayapa, halos walang patayan, halos walang kawan, no? Wala na akong super serena at wala na akong mga palabas na gano'n, kundi bawat palabas ay totoong nakakatawa at kaaya-aya sa paningin ng tao at paningin ng Diyos. Amen? Gusto ba natin maranasan pa yun in our generation? Okay? Sa bawat isang gusto maranasan yun, ibigay ko natin ang ating sarili sa Panginoon mula sa araw na ito. Masagin na mo natin ang ating buhay sa Panginoon para isang pabango, para isang alabaster jar.